that we are the source of blessing. Okay, pati pong bawat isa, you are the source of blessing po. Amen. Amen. So, kumusta pong bawat isa? Parang pagod-pagod tayong lahat. Halata po sa ating mga mukha na pagod, pero I pray na ang ating mga spirito ay ma-restore ang mga kalusugan nito at higit sa lahat magamit tayo ng Diyos para sa kanyang kapulitan. Amen? Amen. So, title ng message po natin today, may silang po yung message natin today, so relax lang po. Our title, Make the Future Your Today. So, this is a very important message, no? Lalo na po sa ating mga remnants. So, maybe it's time na, since magpapasokan na, malapit na, no? So, dalhin natin, let's bring our future today. So, paano natin yung gagawin? Napaka-importante. Yung binasa natin passage kanina, yung scripture, this is all about David. Pinapakita dito yung mga talents, skills, habits, yung mga pananampalataya ni David, kung paano niya dinala yung future niya sa ginagawa niya sa kanyang araw-araw. So, napakagandang modelo ni David para pwede natin gayahin on how we can bring the future in our today. So, kung yung mga remnants natin, kung mag-pray lang sana tayo, kahit konting oras lang everyday, for sure po, mababago natin yung future natin. Kumbaga parang hindi lang mababago, we can lead our life to our future. Kumbaga parang dinadala na natin yung future sa oras na to na ginagalawan natin. Namumuhay na tayo dun sa future natin. So, kaya lang, yung mga remnants natin, unaware sila kung paano mag-pray. Minsan nga, hindi natin alam. Nung mga nasa edad niyo pa ako, minsan hindi ko alam kung ano yung dapat ko ipag-pray. Minsan sinasabi ko kay Lord, Lord, hindi ko alam kung ano bang tamang salita kung paano ako mag-pray sa gusto kong ipag-pray. Di ba medyo magulo? Madalas nagkakaroon tayo ng ganong thinking, lalo na yung mga remnants natin. Pero huwag niyong gawing complicated yung panalangin. Just talk to God. Speak to God. And malalaman ninyo na kung paano manalangin sa Panginoon. Dahil kapag ginawa niyo yun, if you only pray and speak to God, surely you can also save the next generation and your future. Our future, the future of the Philippines. Amen? Amen. So sa ating introduction, ayan, sa Genesis 37, 1-11, hindi ko na nilagay yung mga verses dyan kasi napakahaba. So these are, sila po yung mga example. Yung mga example ng mga disipulo o remnant ng Diyos na dinala yung future sa today nila, sa daily life nila. Dahil nagkaroon sila ng mga habit na ganito, nalaman nila kung ano yung magiging future nila. Kaya naging madali na sa kanila ma-overcome lahat ng problema nila, pagsubok, crisis, and even conflicts. So, katulad ng sa number 1, sa Genesis 37, 1-11, na-mention dyan si Joseph. It's the story of Joseph. Sino ba si Joseph? You already know ang pinagdaanan ni Joseph. Si Joseph, siya ay naging alipin, siya ay nakulong, napagbintangan, and marami siyang pinagdaanan, pero hindi naging dahilan yun para siya ay sumuko at hindi makita yung future na binigay sa kanya ng Panginoon. Do you remember na naginip si Joseph? And that dream ay nagkaroon ng fulfillment. Bakit? Dahil siya ay marunong manalangin, siya ay marunong sumunod sa utos ng Diyos. Amen? Amen. Napakasimple lamang. So number 2, Exodus 3, 1-20. Sino po yan? Si Moses. Diba? Kung makikita niyo yung buhay ni Moses, napakahirap. Nung simula pa lang ng buhay ni Moses, he doesn't know about his future. Hindi niya alam. Kasi marami nga yung buhay niya. Mayaman sila eh. Diba? Pinanganak siya, hindi niya alam na sila ay alipin. Siya pala ay parte sa pamilya ng mga alipin. Pero siya ay mayaman na namuhay sa palasyo, sa kaharian ni Pharaoh. So, ano nangyari kay Joseph? Hindi niya alam yung kanyang future, kaya nag-struggle siya. Nagkaroon siya ng kumbaga parang sa kanya identity crisis yun. Kasi nung nalaman niya na siya ay ampun pala,
So, na-confuse siya, hindi niya na alam yung gagawin niya. Pero, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Ano yung meron kay Moses? He was chosen. Kayo din, remnants. If you are in the state or ngayong panahon na to, naguguluhan kayo sa sarili ninyo, sa kung ano yung future ninyo, just pray to God. Because you are chosen by God. Amen? Hindi mawawala sa inyo na kayo ay anak ng Diyos. So, sinabi ng kanyang nanay yung future niya sa kanya. Pero still, hindi pa rin siya sure kung tama ba yun, kung dapat pa siyang maniwala, until dumating siya ng 80 years old. Ano yun? 80 years old. Kayo, ilang taon na lang kayo? Ilang taon na kayo, remnants? Mika, ilan taon na? 12. And yet, nakilala mo na si Jesus Christ. Di ba? Kayo, ikaw, ilan taon ka na? 16 ang babata. Di ba? Pero si Moses, 80 years old. Di ba? So, mapalad tayo mga remnants because we met Jesus. Natuto na tayo kung paano manalangin. Natuto na tayo kung paano i-enjoy yung gospel and naririnig natin palagi. Kaya inaalaw tayo ng Diyos na makita lahat ng plano ng Diyos sa atin. Pero si Moses, he realized everything after niya maging 80 years old. So, God allowed him to know kasi hindi niya maintindihan eh. Hindi niya matanggap. So, dumating sa point na si Lord na gumawa ng paraan para kumilos si Moses. Kahit nga nung sinabi ng Diyos kay Moses yung dapat niyang gawin, nagduda pa rin siya eh. Ayaw niya pa rin gawin. Paano niya daw yung gagawin? Sino ba siya? Diba? Ang tingin niya sa sarili niya, he is a murderer. Siya ay mamamatay tao. Pero yet, sinunod niya ang Panginoon. Kahit na ganoon, yung meron siyang duda sa kanyang sarili, pinush siya ng Panginoon para lang tumayo siya sa harap ni Pharaoh. So, remnants kayo din, darating kayo sa point na gano'n, na minsan wala na tayong choice kung hindi talaga tumayo sa mga crises, conflicts, and problems. And the only need to do is, mag-pray and panghawakan yung covenant ng Diyos sa atin. Amen? So, a lot of people are the same, hindi lang kayo, hindi lang si Moses. But Moses overcome. Kayo po, ma-overcome niyo ba? In Jesus' name, amen. So, number 3, 1 Samuel 3, verse 1 to 19, this is about Samuel. So, alam niyo naman si Samuel, parang walang kahit ng kasalanan si Samuel. He is so perfect na even God, si God mismo nagpo-follow kay Samuel sa kung anong sabihin ni Samuel. Sa panahon ni Samuel, walang gerang naganap, walang problema na hindi nalutas. Dahil si Samuel ay isang, talagang masunurin sa salita ng Diyos. He lived the life. He lived his future today. Kumbaga parang, yung pamumuhay niya ay namuhay sa pagsunod lamang sa Panginoon. Kaya wala siyang naging problema. So, remnants, if you only obey the Lord, whatever crisis you may face, surely, ma-overcome niyo yan and hindi kayo magkakaroon ng matinding problema. Amen? Amen. Number 4, 1 Samuel 16, 1 to 13. This is about David. Ito naman si David, God allowed him to see his future. Pinayagan. So, iba-iba sila ng, iba-iba sila ng paraan kung paano ginamit sila ng Diyos, kung paano pinakita ng Diyos sa kanila yung future, no? Yung katulad ni Moses, medyo matagal, kailangan pang i-push. Si Joseph, pinadala sa panaginip. So, he followed. Si Samuel naman, nagmula sa pananampalataya ng kanyang magulang. So, ni-raise siya ng may ganong klaseng pananampalataya. Kaya inubay niya ang kanyang Panginoon. And number 4, si David naman. Si David naman, maaga niyang nakita yung future niya. So, katulad natin, may mga tao, may mga remnants na talagang na-enjoy nila yung mga talento nila, yung mga kakayahan nila, and that is how you'll be able to enjoy your future. Minsan, ipinapakita na sa atin ng Diyos yung mga future natin sa pamamagitan ng talent natin eh. Like David. Si David na ano yung mga talent ni David if you remember? Do you remember po? Ano yung talent ni David? Yes, shepherding. Napakagaling niya mag-alaga ng mga tupa. Ang
Magaling din siyang ano tawag po doon? Yung slingshot? Yes, tirador. Magaling siyang magbato. Bakit? Kasi sa oras na may mga gustong kumain ng mga talaga ng tupa ng mga tupa, may mga lumalapit na leon, oso, ang dali niyang palayasin o ang dali niyang itaboy yung mga yun para iligtas yung kanyang mga tupa. So, dumating yung time na yung talent niya na yun, nahasa ng nahasa, kaya nagamit niya yun sa kanyang future. Kaya remnants, if you have the talent right now na nakikita ninyo, try to enhance it. Ipag-pray ninyo, i-enhance ninyo, mag-ensayo kayo. If you are good also in evangelism, i-enhance nyo pa yan. Bakit? Kasi yan yung binibigay sa inyong talent ng Panginoon na gusto niyang magamit nyo for world evangelization. So, majority of all the remnants nakaka-receive ng ganitong blessing. Lalo na those remnants na truly laging nakakarinig ng salita ng Diyos. Mas madali sa kanila na maintindihan kung paano nila magagamit yung talent nila. Kasi they are guided na ng Panginoon. Tapos, binibigyan pa sila ng wisdom ng Panginoon para magamit to for world evangelization. Amen? So that is David. Number 5, 2 Kings 2, 9 to 11. This is Elijah. No? Si Elijah, may sing story lang. Si Elijah po, inalis ng Diyos, kumbaga yung pagiging greedy niya. No? Dumating sa point na nasubok ang kanyang pananampalataya, pero dahil alam niya na yung magiging future niya, kapag hindi siya sumunod sa Panginoon, ang ginawa niya, nag-ask na lang siya sa Panginoon. Sinabi niya, Lord, give me a double portion of the Holy Spirit. Kasi alam niya na kapag hindi siya dumipende sa Panginoon, he will be in trouble. Amen? So, ganun din po tayo mga remnants. We can ask the Lord na tulungan tayo sa mga ginagawa natin, sa skills natin, and most especially in doing our ministry remnants. So, you can do that. Kasi si Lord, natutuwa pa yan kapag nag-ask kayo sa Kanya. Natutuwa pa yan si Lord kapag lagi niyo siyang tinatawag. Kaya, huwag kayong mag-aalinlangan na tawagin ang Panginoon. Amen? So, Elijah knew his future. Kaya, mas pinili niya na sumunod na lang sa Panginoon. That's why he asked na lang na double portion na lang ng Holy Spirit yung ibigay sa kanya para fully yung spiritual strength and power yung magamit niya para ma-overcome niya ang lahat ng problema at pagsubok. Amen? Number 6, Daniel 1:8 to 9. So, this is about Daniel. Si Daniel, kilala niyo naman siya. Ilang hari na paglingkuran niya. Nasa high position na siya. Para sa isang tao na pinagsuservan yung isang hari, ibig sabihin, you're one of the ikaw yung isa sa may pinakamataas na posisyon na sa bansa. Parang tayo po, kanang kamay ng presidente, mataas na posisyon na yun. So, same thing, ganun din si Daniel. So, hindi ito tungkol sa promotion or success na meron siya. Hindi rin ito tungkol sa honor na meron siya. But, si Daniel, sa kahit sinong hari na mapaglingkuran niya, wala siyang ibang sinamba kundi ang Panginoon. Kahit dumating sa point na nagbaba ng decree o ng isang kautusan na kailangan nilang sambahin yung hari nila at hindi yung Panginoon na meron sila, hindi niya pa rin sinunod ito kahit na ikamatay na. To the point na siya ay ipakain na sa leon, pero sino pa rin ang nagwagi? Si Daniel na sumasampalataya sa Panginoon. So remnants, if you hold on and you stand dun sa pananampalataya ninyo that you will only serve the Lord, surely gagamitin kayo ng Panginoon in high places. Ano ibig sabihin nun? To become spiritual summit. Amen? So, Daniel resolved to himself. Kumbaga, nagpasya si Daniel na hindi niya durungisan yung kanyang sarili sa pagsunod o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, God had no choice kung hindi kumilos sa buhay ni Daniel. So, dahil sa nangyari kay Daniel, maraming mga tao ang naniwala sa Panginoon. So, number 7, Acts 9:15. Tungkol naman po ito kay
Christian. Yes, mga anak ng Diyos, mga disciple. Hinahamon niya yung mga disciple para patayin. Pero ginamit pa rin siya ng Diyos. Kaya remnants, do not judge yourself. Kung may nagawa man kayong kasalanan in the past, remember, you are now a child of God. You are chosen and called by God. You are also justified by God. Kaya, nung panahon na yon, si Paul, wala na siyang maging choice kung hindi sumunod sa Panginoon. Amen? Amen. So, hindi na-shake si Paul dun sa nakaraan niya. He only served the Lord. Kahit na maraming mga taong hinuhusgahan siya dahil sa nakaraan niya, tinestify niya lang ang salita ng Diyos. Amen? Ayan. So, sumunod siya sa salita ng Diyos. So, tayo mga remnants, ano yung mga dapat natin gawin? Ano yung mga dapat natin ma-realize sa mga buhay ng mga remnants na to? Ano yung mga similarities na meron sila? Number one, they know how to pray. They always pray. Amen? Yung mga remnants na to, lagi silang nagpe-pray. Dun sa main message natin, they always pray in sa, sabi dun sa message, it's okay kung maiksi man yung panalangin. Kasi God is listening. Pinapakinggan kayo ng Panginoon. Kapag meron na kayong oras na makapag-concentrate sa panalangin alone, surely God will hear you. Number one, Psalms 5:3, sa inaumagahan, O Yahweh, tinig ko iyong dinggin at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Ano ito? Pray in the morning, remnants. Paggising niyo sa umaga, huwag ang cellphone ng hawakan. Hold your hand and pray to God. Amen? Hold the word of God and pray to God. Kasi gigising lang din naman kayo. Bakit hindi nyo pa bigyan ng oras yung Panginoon? Amen? So, start praying kahit 5 minuto. Surely, matutulungan din kayo ng prayer na yan to maintain everything in your life. Maintain your health, your skills, your talent, your daily life. Amen? So, you can also do deep breathing kagaya ng ginagawa nila. Minsan ginagawa ko yun and it really helps. No? Nawawala yung mga bad air sa loob ng katawan, yung bad oxygen. Nakakatulong din yun para medyo umimpis tayo. Yeah, so the Lord is so good, no, ang daming ways para maalagaan yung mga sarili natin. So kahit na mahirap, pero at least do it 5 minutes a day, that's enough. God is listening. So constantly do it in the morning. Number 2, Psalm 17:3. Ano po yan? Kay buturan ng puso ko ay iyong nababatid, kahit sa gabi ikaw sa akin nagmamasid. Siniyasan mo ako at napatunayan matuwid, walang kasamaan maging sa aking bibig. Anong in short, you pray also in the evening. Amen? Kasi ang Diyos ay nakikinig pa rin kahit na gabi na. Di ba po? Tayo nga gising pa rin hanggang gabi, hanggang madaling araw. Bakit ang Diyos hindi? Di ba? So, might as well, i-spend natin yung time nila to talk with the Lord. Kaya lang yung mga tao, they do not know how to pray. Kaya nasasayang yung oras. Nasasayang yung time natin. We have 24 hours a day and yet hindi mo magamit yung 5 minutes mo to pray to the Lord. Yes? So, kailangan natin gamitin para sa Panginoon. Kapag nagawa niyo yun, tremendous things will arise. Lalo na sa mga brain natin. Kasi nare-restore yung mga brain natin. Alam niyo po ba, everyday, bakit kailangan mo patulog ng tao? Kasi na-dedrain tayo parang yung cellphone kapag sobrang gamit na. Na-overuse na, you have to charge. Ganun din po yung brain natin, nauubos yung information, yung strength and power. So, before you sleep, you pray and then you sleep. So, kailangan natin yun. Huwag kayo mag-cellphone bago matulog kasi in medical field po, in science, kapag may ginagawa ka, may iniisip ka, may nagbabasa ka, before ka matulog, yung brain mo, it doesn't stop. Hindi siya nag-i-stop na kumilos, mag-work. Kaya pagising nyo sa umaga, parang pagod na pagod pa rin kayo, di ba? So, take your time, at least 30 minutes, before 30 minutes, tapusin nyo na yung lahat ng gagawin nyo, mag-send na kayo kung gusto ninyo, and then yung 30 minutes na yun, you pray.
surely yung katawan ninyo, yung brain ninyo, yung health ninyo will be fully rested. Amen? Amen. So, stop thinking about something na ikaka-worry ninyo. Just pray to the Lord. Number 3, Psalm 23:1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So, sa buong araw, use prayer para ma-overcome niyo ang lahat ng bagay. Surely, ang Diyos po, laging magbibigay sa atin ng mga bagay na kakailanganin natin para matapos natin yung isang buong araw na yun. Si Lord po, hindi siya nagkukulang, kaya hindi rin tayo magkukulang. Amen? Amen. Number 4, Psalm 78:70-72. Ang kinuhang pamunay sa mahirap ang ginugot, isang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. Ang nalagang dati nito ay kawan ng mga hayop ng maghari sa Israel. Nanguna sa bayan ng Diyos, matuwid na mahala, malakad ng mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. This is about David, no? Si David, napakarami niyang time para mag-custom ng tupa. That is the only thing he do the whole day. Kasi yun yung trabaho niya kahit na bata pa lang siya. Pero, during his work, nagpe-pray siya. Nagsising, kumakanta siya sa Panginoon, he sing praises to the Lord, sumusulat siya ng mga kanta, and one day, God allowed him to use that talent. Ginamit ni Lord yung mga talent na yon na ini-enhance ni David habang siya ay nagpapastol ng tupa. So remnants, kapag may mga ginagawa kayo during the day, i-make sure nyo na that it's related to your talent. Para mahasa ito, and surely makikita ninyo that you are doing your future already. Diba? Yung mga remnants natin, sino ba dito? Dati hindi naman kayo marunong magturo, di ba? Si Ken, yung bata siya, hindi naman siya marunong magturo dati. Pero ngayon, because of what he's doing inside the church, nagagawa niya ng magturo. Diba? Si Mika, diba? The rest of our remnants, nagagawa niya ng humarap sa mga ibang remnants na maliliit para magturo ng salita ng Diyos. Meaning, na-enhance na yung talent ninyo. And right now, anong course mo? And teacher, education, diba? So, nahasa siya while growing up, nagtuturo siya sa church. So, kinuha ng course education, nagagamit niya. So, pag nakumuha na siya ng trabaho, for sure, it's all about teaching them. Tama po ba? So, dinadala na ni Ken yung future niya nung bata pa lang siya. Yung today niya, ginagawa niya yung future niya. Kaya, alam niya na kung ano yung magiging siya sa future niya. Amen? So, tayo po, remnants, tignan niyo yung mga ginagawa ninyo. Is it related to your future? Diba? Makikita niyo po yung future niyo dyan sa ginagawa niyo. So, kung wala kang ginagawa, then baka hindi malabo pa yung future natin. Blanco pa. So, try to i-check natin yung ating mga ginagawa daily. Number two, skills. So, from this, parang nung panahon na namamastol ng tupa si David, ininsayo niya yung kanyang skills. Ginamit yun ng Panginoon para matalo yung kalaban na si Goliath. Because David is good in shepherding, nagawa niyang maghari. O kumbaga parang siya ay naging hari at nagamit niya yun para pangalagaan yung kanilang kaharian. Pangalagaan yung iligtas yung mga tao. So nagamit yun ni David dahil nakinig siya sa Panginoon at inensayo niya yung kanyang mga talento. So David did not lose a single lamb, kaya naman nagawa ng alagaan yung mga tao din nung siya ay naging hari. So, he is so skilled. So, nung panahon naman na siya ay namamastol ng tupa, magaling siyang mag-slingshot, magtirador. Kaya natalo niya naman later on si Goliath. Ilang bato na yung ginamit niya? Ilan to? Isang alam Di ba? Meron siya mga spare na stone. Pero, natalo niya si Goliath. Saan na tinamaan? Dito lang, katulad ng mga leon at oso na mga lumalapit sa kanyang mga alaga. He did the same to Goliath. And what happened?
Goliath fell. Natalo niya si Goliath na hindi nagawa ng mga mas matitibay, malalakas na mandirigma sa panahon ni David. So, ang galing. How great is our God. Amen? How great is David din dahil siya ay anak ng Diyos. So, napakasimple lamang ng pagtalo niya kay Goliath. Hindi ganun kakomplikado. So, remnants, ang Diyos hindi komplikado. You just need to pray and see the plan of God in your today. Amen? Amen. Kumbaga parang sabi nga nila review, it's a piece of cake in English. Pero sa atin, in Tagalog, Filipino, sisiw lang yun, di ba? Napaka-sisiw. Chicken, di ba? So, I hope and pray na mga remnants maging sisiw lang sa inyo yung pag-discover ng future na today. Amen? Amen. Yung today, hindi natatapos ha. So, you need to live your future in your today, daily. Amen? So, number 3, 1 Samuel 16:23. So, he is so skilled also in praise, writing songs. So, tayo remnants, kapag nag-praise tayo kay Lord, did you know na yung forces of darkness na wawasak din? Yung gawa ng diablo nawawala na, umaalis. Kaya, always na maging habit natin na mag-praise sa Panginoon. And number 3, 300% real answer. So, makikita niyo yan sa mga talent ninyo, sa field, and sa inyong future. Kumbaga parang, since dinadala niyo yung future niyo today, pinapanalangin ninyo, ginagawa niyo sa pag-aaral ninyo, makikita niyo kung ano yung magiging future ninyo. Ito yung something na dapat ma-enjoy ng ating mga remnants. Yung mga talent ninyo, hasain ninyo. 100%. Yung ministry ninyo, yung field ninyo, sa trabaho, sa eskwelahan, sa academics ninyo, galingan ninyo. Kasi the Lord is with you. The wisdom of God is with you din. Kaya surely, 100% kayo ay magtatagumpay. At lahat ng yung magagamit ninyo sa future ninyo dahil ginagawa nyo na siya today. Amen? So that's 100, 300%. So that is the system kung paano nyo madala na yung future nyo today. You don't need to think about any answers. Just pray. Huwag kayo magmadali na, Lord, bigyan mo na sa akin yung future ko today. Lord, bigyan mo na sa akin yung answer. No, just pray. Manalangin na kayo and do everything. And the rest, si God na ang bahala. Amen? Conclusion, for our conclusion, one day, lahat ng ginagawa ninyo, this will be imprinted in you. And ito yung magiging baptism ninyo. Amen? Number 2, it will take root surely sa buhay ninyo. Mai-imprint, maiuugat sa inyo, and this will become your journey. Ito na yung lalakaran yung journey. Kumbaga habang naglalakbay kayo sa buhay ninyo, dinadala niyo yung future nyo today, ine-ensayo nyo, and yun na yung journey na nilalakaran ninyo at patungo dun sa future na binigay ng Diyos. Number 3, later on, it will become also your future. Nature. Magiging nature nyo na ang lahat ng bagay na yan. Hindi nyo na kailangan mag-isip kasi nature na ng katawan ninyo. Kusa na ginagawa ng katawan ninyo na ginagawa na yung future today. Amen? So, what's imprinted becomes your nature, and this will also become your guidepost to race behind your masterpiece. So, comfortably, remnants, enjoyin nyo lang to. Enjoyin nyo lang yung future nyo today. Yung mga ginagawa ninyo, enjoyin nyo lang. But make sure na yung ginagawa ninyo, it is related to your future. Yung mag-ibigay ambag, mag-aambag sa future ninyo. Kasi kung hindi ka sure sa ginagawa mo ngayon, baka wala pang ambag. Hindi po, wala pang ambag. Ayan, so you will see your future. Katulad ni Joseph, kung hindi niya alam yung future niya, wala, magiging forever siyang alipin lang. Pero dahil alam niya yung future niya, alam niya din yung kanyang ginagawa. Amen? So, Joseph already possessed this kaya naging nature, habit,
naging rooted na sa Kanya na mamuhay na nagtitiwala sa Diyos at lahat ng ginagawa niya, tinitignan niya, it will be used for world evangelization. So katulad nyo, you have the answer of world evangelization. So remnants, you may start today living your future. Let's all live today our future. Amen? So, become the spiritual summit first. Yun yung goal natin. Maging matagumpay muna spiritually. So, kayo ay bata pa, pero ginagamit na kayo ng Diyos para maging spiritual summit. So, you are also the summit na makapagliligtas sa inyong parents. Diba? Katulad nyo, sila Kate, diba? Before, kayo lang nag-worship, but then, nahatak mo si mommy, si nanay, diba? So, you save your parents. You are spiritual summit. So, ipakita natin sa parents natin that we are that spiritual summit that can save our parents. Amen? So, when you go to school, you can also save your teachers, your classmates, and your friends. Diba? So, bakit? Kasi kayo ay mga model na, spiritual model. Amen? So, you will be able to be on the top kasi kayo ay mga anak ng Diyos. Like David, Samuel, sino pa? Moses, Joseph, Elijah, the rest, 7 remnants. Amen? So, palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Tayo po yung mga langin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. This time, may we enjoy the blessing, Panginoon, ng inyong trono. Tulungan mo kami na magawa namin ang lahat ng bagay na ito na dala-dala ang pagiging summit, Panginoon. Tulungan mo kami na ma-enjoy ang lahat ng bagay na ito sa loob ng inyong covenant. Lord, tulungan mo rin kami na tunay na manalangin, magkaroon ng tunay na panalangin sa aming buhay at magamit ang aming mga talento para sa ikalalaganap ng inyong salita at pandaigdigang pag-ebanghelyo. Lord, maraming salamat po for using us for your kingdom. May the talent of Samuel, David, the rest of the 7 remnants ay magawa rin namin katulad nila na magtagumpay para sa iyong kapurihan. Maraming salamat po, Lord. Now we ask, Lord, na mai-restore namin ang aming kalusugan, ang aming spiritual health, ang aming brain, ang aming wisdom, ang lahat po ng bagay na ito para makita namin ang aming future today. Maraming salamat po. Pinupuli ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.